Gusto ko na mag-react dito sa sa kotse, kaya lang nagmamaniho ako. Hindi ako pwedeng maghawak sa isa kong gadget kasi gusto ko mag-react nitong itong si Tubi Chanko na nagsalita na talaga sa kanyang sa kanyang sama ng loob dito kaya sa kanilang kampanya nga. Kasi hindi siya natutuwa kasi siya ang campaign manager, at napanood ko kasi yung video kanina na in-interview to siya sa ENC na talagang winaswas niya ang kanyang naramdaman tungkol ho dito kay Romualdez at dito kay Bongbong Marcos, na kaya sila tumaob, jabo, nayabo ba ang kanilang tawag nito, campaign. Dito kasi ako sa galing ako sa bayan namin, at ito yung lang kayo dito, ito yung lugar namin pagka ganitong spring season nga, ito yun Tapos mamaya usap tayo pagdating sa bahay, ha. Pag dating natin, ito yung i-chismis natin mamaya. Pero patikim lang muna to, ha. Kunti lang to yung lugar namin. Ito sobrang daming damo kasi dumaan kasi yung ulan ng ulan, kaya paligid do, tingnan nyo, daming bulaklak. Hindi yan mga tanim ng mga bulaklak yan, akala nyo tanim yan, hindi yan Tapos grabing damo, ayan. At ito yung resulta pagka maganda yung tempo na dumaan ng yung nung nakaraang buwan na ulan talaga ng ulan. Halos kami, ilang 2 buwan yata na naglalakad yung mga tao. Okay, mamaya usap tayo ulit. Reaksyon na natin to si Tubi Chanko na mukhang bumalimbing na, bumaliktad na tuluyan si Tubi Chanko. See you later. O gaya na sinabi ko kanina, tuloy natin yung pag-uusapan natin to yung kay Tubi Chanko, na ito yung video niya na in-interview sa ANC kung saan sinabi niya talaga lahat dito na kaya natatalo ang kanyang mga kandidato, hindi lang sa lokal, pati doon sa mga senatorial candidate nila. Although kung titingnan natin kasi ngayon, ang lokal kasi nila mukhang naghati-hati na. Mayroong kandidato kay Bongbong Marcos, mayroong kandidato kay Martin Romualdez. At ito yung tinutukoy niya dito kung bakit hindi sila nabinta sa mga tao, yung mga nangyari noon, yung eleksyon na yon. Ilang araw na bang nakalipas? Ano ngayon? 17? Di halos mag-isang linggo na. So ito yung video at ating sundan ang kanyang mga opinion nito. Question ko, may we get lang your reaction kasi a few days ago si Senator Lacson issued a statement saying that there was a failure of the machinery of the administration. What do you think of that? Okay. Yung failure of machinery, ang sinasabi ni Senator Lacson doon, because I spoke to him yesterday, is hindi talaga naka-deliver yung expected votes, especially doon sa mga areas na supposedly walang kalaban yung mga kandidato ng alyansa parties, no? So yun ang sinasabi niya. He wasn't referring to a specific place, but he was referring to the alyansa coalition parties na walang kalaban sa lokal, no? So they were expecting na yung walang kalaban or virtually walang kalaban makaka-deliver, no? Sir, na-investigate yun na po ba kung bakit Natural, pag wala kang kalaban, makaka-deliver ka talaga ng mga boto. Maiipon mo yung mga boto pag walang kalaban yung lokal mo. Kasi ikaw lang yung iboboto eh. So mapipilitan sila doon na maraming lugar na walang kalaban pero nanalo ang PDP laban, ang Duterte. Kasi ito talagang nangyari sa alyansa kasi talaga. Nakikita naman natin nung panahon ng kampanya nila ay hindi talaga sa nag-ikot sa Visayas at sa Mindanao. Ito na yun yung sasabihin niya. ganon? Hindi, talagang doon sa Cebuano-speaking areas, so hindi lang sa Mindanao, talagang nagkaroon ng resistance, no? And we saw that, no? Starting doon sa impeachment. Kasi nga, kaya medyo ako nagtagal kanina, I pulled out the surveys that we had kasi mahirap naman mag-imbento tayo, no? So, for example, we had a survey October to, no? Right after filing,
ang pasok sa alyansa noon sa Mindanao, let's focus on Mindanao, is 1, 2, 3, 4, 5, 6, Before 7, before 8, impeachment ito. 9. 9 ang pasok sa alyansa noon. Actually, 10. Statistically tied yung isa, no? And then, right after the impeachment, hindi pa pasok dito yung data ng pagdala sa Hague. Ang natira na lang doon sa Mindanao is 1, 2, 3, 4. So from 10 naging 4. Na! Wala pa dyan yung Hague. Impeachment pa lang po ito, no? Impeachment. Before mag-impeachment, narinig natin? Ang sabi niya, before ang impeachment, 10 ang kanilang kandidato na posibilidad mananalo. Pero, pagkatapos ng impeachment, 4 na lang. At bago ho yun, ang na-impeach na si VP Sara, ang The Hague naman ang kanyang tutukuyin dito. Pa lang yan. At makikita mo yung 4 namin napunta sa 9, 10, 11, 12. Bumaba ang ranking niya. So, ibig sabihin, yung 1 to 8, puro, puro PDP. Okay. Yung, So, may data ba kayo after the Hague? May data po ba kayo after the Hague naman? Yes, after the Hague, talagang na problema na tayo, no? Talagang naubos na yun. But Anong what gagawin I'm natin? saying is, yung impeachment kasi Naubos ha. was beyond our control, no? Pwede namang hindi impeach nun eh. Tsaka it was a useless exercise kasi yun naman yung sinabi ko. Pwede naman na hindi i-impeach yun eh. Kasi ito siya, isa to sa mga congressman na hindi bumoto sa kay VP Sara na impeachment. At mamaya, mayroon siyang sasabihin dito kung bakit ang pumirma ay pumayag sila doon sa kanilang agreement na bakit sila pipirma sa kanilang pag-impeach ni VP Sara. Kasi impeach na nga eh sa ngayon sa House of Representatives na sa Senado. So ito yung natin, bantayan yung mga niya o pakinggan natin. Sa kanila kahit pirmahan nyo ngayon, Feb 5, ganun din. June 2 pa rin yan itatakal ng Senate, no? So ano nangyari doon? Di ba nagkaroon ng backlash naman talaga? Yung Hague, there are external factors beyond our control. So it is not an apples to apples comparison, no? Ang pag-usapan natin dito, yung totally within our control, yung impeachment. Kung hindi na ginawa yun, hindi ganito kasama. Tsaka nagkaroon ng parang pattern. Isipin mo, Okay, parang pattern. Doon muna tayo. Parang titingnan natin, parang nagkaroon ng parang pattern. At ito yung sinasabi niya na ang basis na talaga doon na bakit bumaba ang kanilang ranking sa kanilang kampanya doon sa impeachment. At dito nag-react itong si Congressman Suarez at itong si Ace Barbers. Kasi ito yung mga bida-bida sa Quadcom. Kaya itong alyansa ngayon, hindi lang doon sa senatorial nila nagka-problema, ditong buhay na mga tao ngayon na nandyan sa, halimbawa, itong natitira. Ito si Barbers wala na to kasi na yan graduate na yan eh. Ang pumalit sa kanya ngayon sa kanyang pwesto yung asawa niya. So ang maglabo-labo nito, ito si Chanco, sigurado na hindi talaga to aanib na sa kay Bongbong Marcos. Kasi ito siya, may nangungulit nito na pwedeng gagawing speaker. Yun ang nito. At si Suarez, nanggalaitin nito kay Chanco kasi nga daw, wag yung kuha ng base yung nangyari sa impeachment ni VP Sara at kay pagpadala sa dahig kay dating Pangulong Duterte. Pwede ba yun? Nandun na nga ang problema talaga. Hindi ba sila tumitingin nun? Ang hirap sa kanila, deny ng deny. I-deny pa ba yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? una in-impeach, tapos pinadala sa Hague. So parang pinagplaplanuhan mo, di ba? Pinagplaplanuhan. Kung wala yung impeachment, baka iba yung pananaw ng tao. Baka sabihin nila, sumunod lang talaga sa batas. Pero yung impeachment, iba ang tingin ng tao doon. Okay. Given what you said, bakit, kasi, given what you said, bakit pinilit? If you had these discussions within the administration noon, bakit pa ipinilit yung impeachment even despite your warnings? Pakinggan mo ito yung tanong sa nitong kanila? reporter. Pakinggan mo. Bakit pinilit yung impeachment? Ayan o.
hindi na ako sinama doon sa ano eh. Hindi na ako sinama doon sa sa huling usapan. Mhm. Okay? Pero doon sa mga nangyari, may duda ako kung bakit pinilit yung impeachment. Can you share with us or would you keep that to yourself muna? Alam mo, di ba galit na galit si Presidente doon sa budget, di ba? Mhm. At hindi lahat because of the lack of time, hindi lahat ng items doon na-veto. Mhm. Di ba? Yes. Di ba yung unang usapan dyan is malaking amount yung ipivito, di ba? Yes. Later on, maliit na lang yung na-veto, like 20 billion yata. Okay? So, ang ginawa nun, nagkaroon ng conditional release, di ba? Yes. Okay. So, noong hindi mailabas yung conditional release, yun sa tingin ko, nung time na yon, yun ang iniisip kong nagtulak Mhm. na ituloy yung impeachment para meron silang magamit at sabihin na kailangan natin ilabas yung conditional release kasi pumirma tong mga to. And later on, I was proven correct. Yun yung duda ko noong ginagawa nila yan. Okay? Because there is no reason eh. Yun na. Pag hindi natin to, mayroon silang yung sa budget, mayroon silang katiwalian doon, mayroon silang questionable ang laki, di ba? Yan hanggang ngayon nasa Supreme Court pa yan. So ito pala yung dahilan na mayroon silang conditional release ang sinasabi nito ni Tubichanko. Ibig sabihin nun, nakaano na yon. Gagawa tayo nito. Naalala nyo, panay ngak-ngak din ako nito sa AKAP, yung mga AX, yung mga, ano ba yung mga ano nila yan dyan? Yung mga kaek-ik nila dyan para, kunyari, tulong sa mga mahihirap. Ito na yun sinasabi niya. Kasi pipilitin talaga nila yung kukunin na wala doon sa NEP para dito nila gagamitin sa itong impeachment na nakaano na pala, yung nakapromise na sige, i-impeach natin tong vice presidente na to. Pero ang pangbayad sa inyo, kukunin natin sa budget. Imagine mag-impeach ng vice presidente, ang pera, saan galing ang pera? Taong bayan, sa atin, na tayong mga nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin kung tutuusin tayo nagpapa-impeach kay VP Sara, nagbayad tayo para utusan natin yung mga congressman yan, 200 plus, para i-impeach ang vice presidente. Ito si Chanco, sigurado to, na putaktihin to siya sa mga kaalyado ni Speaker Romualdez. Itong mag-o-open tong 20th Congress, sigurado to, di na to mag-alay dito kay di na siya mag-alyansa dito sa kay Martin Romualdez at saka kay Bongbong Marcos. Pustahan pa. Dito pa lang, sa tuno pa lang pananila nito, nagkaano na nga siya Sasabihin ba may clamor? may clamor. There was no clamor. Oh. Ang sinabi nila, alam ko, ang sinabi nila kay Presidente was hindi nila mapigilan yung clamor. Mhm. Pero, RG, common sense naman, RG. sinong politiko ang gustong may kaaway ka at gusto mong awayin yung Vice President entering an election? Aanib na sa kay Vice Number President. two, lahat naman ng politiko ay humihingi ng suporta sa Iglesia ni Cristo. Mhm. So, ang gusto Matami. mag-vote ng impeachment nung nag-rally na ang Iglesia ni Cristo supporting the call of the President na wag ituloy yung impeachment. Number three, yung Presidente ayaw niya talaga nung impeachment because on the day of the signing of the impeachment, I had a meeting with him na nagkataon, yun yung nagpipirmahan, natapos kami mag-meeting, tapos na yung pirmahan, he did not even talk to me about it. Hindi naman niya sinabi bakit hindi ka pumirma, bakit hindi man niya sinabi na naka 215. Hindi niya talaga pinag-usapan. So malamang, si Bongbong Marcos wala talagang alam doon sa mga pirmahan. Wala siyang alam. Kasi ito siya, di ba?
ang sabi niya, nagkausap sila before yung nagpipirmahan na. At walang binanggit ang Pangulo, o nagkapirmahan na, at walang binanggit ang Pangulo, bakit hindi ka pumirma? So hindi alam nitong presidente na kulukoy talaga na nagkaroon na ng impeachment. Hindi ito pinaalam direct kay Bongbong Marcos. At itong sabi nga niya, di ba? Di man lang sinabi sa akin na nagkapirmahan na pala. Wala siyang binanggit. So ibig sabihin, si Marcos nung time na yon, bulag. Hindi siya sinabihan sa kanyang pinsan na speaker na nagpirmahan na para sa impeachment. Ay nako, Diyos Lords. Pumirma at gusto niya yan, di dapat natanggal na ako, di ba? Mm. So, paano kung sabi na yung conditional release ang naging motivation? Kasi, nung hino-hold na yung mga conditional release, kinausap ako ng dalawang tao ni Speaker. Okay? So, Sino? request nila na ma-release yung mga conditional release. Nako. Sabi ko, hindi pwede. Sabi nila, yung mga yan pumirma sa impeachment. Iyari. So, sabi ko, sino nag-authorize sa inyo ipangako yan? So, I cleared with the President. Sabi, sir, kasi ganito sinasabi nila eh. Pinangako daw nila yung conditional release. Sabi niya, walang usapang ganyan. Oh. So, Ibig sabihin si Bongbong Marcos ginawang tonto. Ginawang tonto. Ang kanyang pinsan na nakikipag-usap sa mga congressman, o sige, ito yung may i-release tayong pera. Pero yung pinsan niyang presidente hindi niya kinausap. Ito yung napag-usapan namin, may i-release tayong pera dito. Bakit nag-react si Bongbong Marcos? So ibig sabihin si Bongbong Marcos nito, ginawang tonto nitong kanya. Speaker. Okay, talagang itinuloy nila to given kahit na alam nilang may potential effects dun sa election in terms of your slate. Tingnan mo tong reporter na to ha. ANC to. Ang ANC is kasama to sa ABS-CBN. Tingnan mo tong reporter na to. Nag-interview sa kay Tubi Chanko. Talagang mababasa natin sa kanyang pagmumukha na naniniwala sa kay Tubi Chanko at ang niya, mayroon siyang maraming tanong sa kanyang utak at marami siyang naintindihan sa paliwanag ni Tubi Chanko. Ganito pala ang nangyari, kaya pala ganito ang nangyari sa Pilipinas. Tingnan niyo yung itsura niya, oh. Bakit? yes, tinupin lang. Because there was a big Chanko yan, motivation. yan. Di yan, ha? The budget. that Ayan you were siya, talking about. oh. Yes, di ba? Okay, tignan muna natin. Si Chanko RG, kasi kung saan tayo parang nagsimula maggugulo-gulo medyo dito. maitim pa yung buko sa Diba? kanya. Nagkagulo-gulo tayo dito. Gulo-gulo. Nung pinilit nila yung budget na gusto nila. Diba? Oo. So, anong remedyo? Nag-veto. Hindi na-veto lahat. Ang sinabi, magkakaroon ng conditional release. Ang pagkatapos nagkaroon ng conditional release, di na problema ngayon. Paano gagawin? O so, anong ginawa nila? So, Ang So, Chanko kasi parang magsalita siya, 'di ba? Parang may pakabulol. Ang niya parang may paka-Chinese magsalita. Para ba nga yung Chinese ka na magtatanong ka, magkano presyo nito, soke? Ganyan ang mga tuno mananalita na parang may pakabulol. Magkano presyo nito? 2.50 yan. Ganyan. Ano bilhin mo? Bigyan kita discount. Baka ikaw bilhin sa akin, bigyan kita discount. Parang si Chanko. Chanko. Chinese ba to? I don't know. Ang masakit dito is nadamay yung mga congressmen. Di ba openly naman, yung mga hindi pumirma, sinabi naman nila yung consequences. Yung mga pumirma, anong sabi nila? Sinabi naman nila yung reason bakit sila pumirma, di ba? Ayan. Yes. Yung sinasabi ko, hindi invento yan. Yung sinasabi ng mga congressman na pumirma at yung mga sinasabi ng congressman na hindi pumirma just validates what I am saying. yes. Di ba? Yes. Sila mismo nagsasabi, yung mga pumirma, pag nagpaliwanag sila, bakit kami pumirma? Kasi ipitin po yung pondo namin. Aray ko po! Yung Na! hindi pumirma, ano sabi nila? Ipitin yung pundo namin. At ito yung sinasabi ni Frasco. At ito yung sinabi sa mga congressman sa Bohol. At ito yung mga sinasabi nga,
majority sa pumirma sa impeachment ni VP Sara. Unang-una nito si Frasco. Hindi ako pwedeng hindi sa sa kanila kasi wala tayong budget. Kulitsugas. Kung congressman ka, bakit ka mag-isip ng budget? Ang trabaho ng congressman gagawa ng batas. Hindi yung gagawa ng budget. Magkaroon ka ng project. Kulitsugas itong mga congressman nito, ganito Sa Bohol may lagas isa, yung si Chato, yung katukayo ko, Edgar Chato, yung sa 1st District. Buti nga sa kanya. Kasi nagsinungaling yun Pumirma daw siya, baka akala daw niya, snacks. Ayos Sa mga Bisaya, ang magsalita kasi merienda, di ba? Ay, ang talaga na, in English yan snacks. Ayos snacks. English yun, pero di mo maintindihan ko pa, ano ba ibig sabihin ng snacks? Anaks naman anaks. Kami. So how can there be a clamor when there was pressure? Okay. Sorry. So sino ang Inubot tuloy. nagpilit nitong impeachment at the expense of your election Speaker. slate? Sino ba pwede magpilit? Alam ka pwede ba itong mangyari nang hindi alam ng leadership ng House? Oh, You're talking about the speaker. directive na. Ay, yung leadership, sila na nahandle. Wala nga kasi ako doon nung pinag-usapan, di ba? Hindi na nila ako sinama. Because they know from the very start, hindi talaga pabor sa impeachment, no? Paano to, Tiangco? Halimbawa kung sinama ka, tapos natalsikan ka doon sa mga magkano yung per head. 150 ba yun? 150 million per head ng mga congressman na pipirma. Di ka ngayon magsalita. Di ka siguro di ka nawaslikan ba? Kaya ngayon siguro, nagsalita ka siguro nito. You brought this up with the president. Itong mga warnings po ninyo. Anong naging reaction ni presidente? Hindi. Okay, ganito. Ang sinabi ko lang nung the day of the nagpipirmahan, sinabi ko lang sa kanya na hindi dapat pirmahan. Sabi naman niya talaga, hindi naman talaga dapat matuloy. Sabi ko kasi, wag before elections, pag-isipan mabuti, because aside from the political consequences, there are many other consequences. Political is just one of the consequences, di ba? Like what? We've got ilang impeachment proceedings na, di ba? Madugo yan di ba? It's very divisive. Tapos sasabat sa eleksyon, di ba? Madugo. So napag-usapan na lang namin yan later on when I was reporting to him na pressure ako i-release yung mga conditional release kasi ipinangako daw. Sabi niya walang pangakong ganyan. Bakit ay tanggalin ni Marcos si Pero speaker? until now, nakahold talaga yung mga doubtful, yung mga projects na hindi natin sigurado. So that is, so ngayon may pressure na naman na gusto nila ma-release yung mga conditional release na yun. So all this considered is what led you to the conclusion na self-inflicted yung pagkatalo ng administration slate. I'm not saying self-inflicted totally. Okay. Yung Mindanao kasi makikita mo yung boto nung administration doon ng opposition doon. Mga 90+%, di ba? Yung kunyari sina Bongo, sina Bato, ang tataas ng ano nila sa survey doon, di ba? At hindi na namin na bawi yun. So, tatanong, what was the adjustment I made? Ito yung The sinabi adjustment niya. I made was not to go to Mindanao. Ayun, mismo. Di- Mismo. Di ba tinatanong niyo ako lagi and I was avoiding that question. But that was the adjustment I made. Because why will we go to Mindanao, spend resources, spend time, hindi na namin makumbinsi yung tao doon. So punta na lang kami doon sa lugar na may makumbinsi kami. Pero hindi niya sinabi direkta dati na hindi namin kami makapunta sa Mindanao kasi ganito o kaya sa Visayas. Ang palusot niya noon ay marami silang mga naka-appointment na sa ibang parte. Pero parang hindi nila priority ang Visayas at Mindanao. At ito na ngayon, sinabi niya ng totoo. Bakit kami pupunta sa Mindanao at saka sa Visayas na hindi kami suportaan doon? Alam namin yun. Anong mapapala namin doon? If we go there as an alyansa, instead na makasingit-singit yung mga kandidato namin as an individual, pag sinabing alyansa, ayaw namin dyan. So ang
Ang ginawa, sumingit-singit yung kandidato, baka pagbigyan sila kung isa-isa sila. So those were the adjustments made. Sa kasisingit ng kandidato nyo, ayon, naipit sa singit, wala, hindi nakalabas sa singit. Wala, hindi talaga kayo nakalabas doon sa singit na yon. Kasi, yun pala singit-singit ang gusto nyo. Ayan, siguro may yung mga sinisingitan doon, may mga amoy, hindi talaga nakalabas. Clock sila. Sure. So, Buti na sumingit. now that tapos na yung election and you're already doing a post-mortem of the campaign and what happened, and going into the 20th Congress. So, sa tingin nyo ba, ma'am, paano magiging itsura ng 20th Congress given itong ganitong klaseng sitwasyon? Itsura. Tanggal si Romualdez. I don't know, it will be up to the members if they want to continue with what was the previous, what is the present 19 Congress, or they want things differently. But it's up to the members naman, it's not up to me. Okay. But isn't usually the speaker the vote of the president or the choice of the president? Okay. Siyempre, we shouldn't take away naman the will of the congressmen, di ba? Lalo na in this after this election na nakita nila yung backlash, di ba? So they will have to vote and they will have to think of what is good for the country and what is good for the institution. Di ba? Ang kailangan lang naman doon is supportive of the legislative agenda of the president, di ba? Tama yun. Kung ano yung agenda ng presidente, yun ang susundan nyo. Ako di naman ako, bihasa talaga sa politika. Siyempre, pag presidente ka, sabihin ng presidente, gusto ko ganito, baguhin natin tong mga ibang provision sa mga konstitusyonal. Pwede ba natin gawin yan? Yan ang gag-guide. Yun ang presidente mag-guide yan. Pero ang presidente kasi hindi siguro mag-guide. Sabihin siguro ng presidente, oy, gusto ko mag-impeach tayo ng vice-presidente. Pwede ba natin gawin yan? Sige, Mr. President, kailangan namin itong ganito. Mag-release tayo ng mga ganitong budgeting. Mga kasinungaling na budgeting. Ay, walang problema yan. Basta impeach natin yan. Hulihin natin yung tatay niya padala sa dahig. Alam mo naman, si Bongbong Marcos, nakapaligid sa kanya. Hindi talaga maganda yung hinahangad dyan. Kaya ito si Tubi Chanko ngayon, ulitin ko, kabangga niya na ngayon, itong si Suarez. Binangga na rin, nagkabangayan na rin to sila ni Ace Barbers dahil dito sa interview na yan. Kasi dito sa interview na yan, talagang sunog na sunog ang alyansa at saka gobyernong Bongbong Marcos at saka si Martin Romualdez. At itong pagpasok ng session nitong June 1, sigurado nito na mag-ibaba ang speaker kasi may narinig ako na itong si Speaker Romualdez na nigurado nagtawag sa mga congressman. Sige, punta kayo dito, mag-meeting tayo sa may Shangri-La. At doon nila siguro nilalatag ang gusto ni Romualdez kung ano yung gusto niya. So ito si Tubi Chanko, siya mismo nagsabi niya na mayroon nang lumalapit sa kanya na pwede ba siyang gagawing speaker. So di natin alam kung itong si Bongbong Marcos at si Romualdez talaga, na mayroon na talaga silang umpugan na talaga ang mga kasopangan nila. Kaya bantay-bantayan natin to kasi mukhang Marcos Romualdez ang maglalaban na nito. Kasi ito si Aimee, si Aimee at saka si Romualdez noon pa yan eh. So baka madala na tong kapatid niyang Niwi. So tingnan natin. That's all.